Welcome to Donmar TV News Channel. Senator, quick reaction na lang po sa isang speech po ni President Duterte. Just this week, sinabi po niya na sana daw po or mas maganda daw po kung hindi po muna kayo umalis at pagtuunan ng pansin ito pong pagharap or pag-imbestiga dun sa mga corruption allegations niyo po sa administration. Ano pong reaction niyo po dito? Sabi po ni President Duterte. Ito po, ito na po mga evidence, isasabihin po namin sa kanila. At bahala po sila mag-review nito para pagpatunay po na doon sa pagkasapos sa challenge ng ating Pangulo, ay po yung mga ebidensya at para hindi po ako maging sinungaling sa ating Pangulo. Senator, marami po nagmulat doon sa revelation ninyo about corruption sa pamahalaan. May we know kung ano ang naging trigger nito at bakit this year lang po ninyo ito isiniwala? Ito pong issue ng corruption po ay marami pong base lang po ito sa mga sinumite at nireklamo po sa atin ng mga ebidensya. Dahil hindi na po daw nila masikmura yung mga nangyayari na corruption sa iba't ibang ahensya. At ina-actionan ko lang po yung reklamo ng ating mga kababayan. Okay. Senator, last question na lamang po from me. Sir, pardon, I understand this has been asked already earlier, but sir, should you be removed as the party president, are you willing to join the opposition? Ang ginagawa natin dito is unity. No, because I always believe that in unity there is a victory. We fail if we are divided. But we succeed if we are united. So yan po ang paniniwala ko. So magkakaroon tayo ng tagumpay pag tayo ay nagkakaisa. Ano man kulay mo, ano man ang partido mo, nais ko pong ipaalam sa inyong lahat. Kung ikaw ay may pangarap sa ating bansa na magkaroon ng kaginhawaan, magkaisa po tayo dahil isa lang po ang hangarin natin at layunin natin magkaroon at tumikat ang bagong umaga ng ating bansa. Thank you. Good afternoon, Senator Pacquiao. Kat po from ABS-CBN Online. Sir, it seems you're hell-bent on staying in the party, and yet President Duterte has attacked you several times in public speeches. Sir, ano yung final straw that would make you leave the party? Hanggat ako po ang presidente ng PDP Laban, igampanan ko po yung trabaho ko. Kasi ayaw ko po yung may masabi ang mga members ng aking partido na wala po akong ginagawa. Ito, as a president of the party, gusto kong baguhin yung mindset ng mga members nito. Kasi dito kasi sa bansa natin, pag isang partido, isang political party, parang stepping stone lang ng mga politician. Which is, hindi po yan ang gusto kong itatak sa isipan ng mga members ng partido. Gusto ko po silang mabigyan at mabago yung imahe na yon. At yan po ay sinisimulan po natin, especially yung paggandak ng seminar sa mga members ng partido, yung pag-post ng peace in economics. Sir, would it be accurate to say na yung infighting po within PDP Laban is rooted dun sa kung sino yung magiging standard bearer ng party in 2022? Alam nyo, from the beginning, wala po akong iniisip na ganyan. Kasi ang pagkakaalam ko lang po, maraming gustong mag-interest sa posisyon ng pagka-presidente ng partido. Ngayon, kung nag-iisip sila o piniprepare nila ito sa eleksyon, sa halalan na darating, ay hindi ko po alam yan kung ano mga plano nila. Basta sa akin po, gusto ko pong palakasin itong... Kasi this is my first time to be a president of the national party. At gusto ko pong ipakita na karapat-dapat naman ako maging presidente ng isang partido. At yan ay gusto kong baguhin yung imahe na ngayon. Kung may mga member kami sa partido na iniisip nila itong partido na to, katulad din ng ibang mga party na parang stepping stone lang para sa ilang vested interest, ay not in my time as a president of the party. Yan yung warning ko sa inyo.
Sir, in the event na ma-ease out kayo sa party, meron na po ba kayong plan B? I understand that you are in talks with several other possible vice presidential candidates for next year's elections. Marami pong naaawa sa akin dahil wala naman po akong ginagawang masama. Marami pong naaawa at gusto akong open yung door nila sa akin para po lumipat sa kanilang partido. Pero ang sa akin, marami pong salamat sa inyong willing na pagtanggap sa akin. Pero gusto ko lang pong ipaalam na nandito pa po ako sa PDP at gusto kong ayusin at turuan ang mga tiwaling membro ng partido na ito. Sir, last na po from my end, would you be at liberty to say which parties po yung nag-invite sa inyo na lumipat na? Or if not, ilang partido or ilang camp po yung nagwe-welcome sa inyong lumipat? Naku po, marami pong partido ang nag-open ng pinto para po ako tanggapin. At hindi ko na po siguro pangalanan dahil marami po. Salamat, Senator Manny. Next po na magtatanong sa akin is Tara Quismundo. Maraming pong salamat. Ay, magandang hapon, Senator. Kamusta hapon po? Senator, balik lang tayo sa StarPay. May information kayo kung kanino itong kumpanya na ito? At saka, how did you stumble upon itong mga dokumento ba? May mga hawak po akong mga ebidensya po, talagang matibay na ebidensya, pero i-refer ko po ito sa Blue Ribbon Committee para po malaman ng taong bayan ano ba talaga itong StarPay, ano bang ginawa, magkano ba na kuhang pera nito sa gobyerno. Ayun pong katulad ng sinabi ko, sa ebidensya ko, 10.4 billion ang nawawala. Nawawalang halaga. Senator, nakita nyo na ba mismo yung app? StarPay po. Nakita nyo mismo yung app na yon? Is it active at least sa mobile phones? And I mean, lehitimong app ba ito sa inyong research? Po, maraming nagreklamo sa app na ito dahil bumabagsak-bagsak po yung ano nila, pag-operate nila. Pero maraming yung server nila, but dami po talagang problema niyan. Kasi bago lang po yan na company. Tapos, biro mo, 62,000 paid up capital for the company, and then mag-download ka ng 50 billion. Paano naging yun? Diba? Dapat malaman din ng ating Pangulo yan. Kailan, Senator, yung sa Blue Ribbon, you think? Kasi you're going to leave for the US. Kailan kaya yung magiging probe ng Senado? Mag-file tayo ng resolution ngayon. Kahit sa Monday, mag-file tayo ng resolution para imbestigahan itong mga ebidensya na ating nakalap ngayon. Hindi lamang yung StarPay, but marami pa pong iba para po malaman ng taong bayan ano pa yung corruption nangyayari sa ating gobyerno. Senator, last na lang dito sa StarPay, at least dito sa StarPay, meron po ba kayong person who could attest to yung mga alegasyon bukod sa dokumento? Meron po ba tayong ihaharap ng mga witness, halimbawa sa Senate hearing, ganun? Mayroon po. Natatakot nga lang po yung tao. Hindi mo na natin babanggitin. At mayroon po akong na hindi po bawal po kasi babanggitin niya, pero pwede po namin makita at ma-review sa dito sa StarPay, at least dito sa StarPay, meron po ba kayong private na pagpupulong person who could attest to yung mga aligasyon dahil sa dokumento? Hindi na-commute. Abangan niyo lang po yan. Sige, Senator. Senator, yun at nais ko lang rin pong i-announce sa lahat yung mga naka-online ngayon, paki-off lang po yung audio ninyo dahil nag-i-interrupt dito sa mga nagtatanong sa atin. Sir, you mentioned the figure 10.4 billion sa StarPay. How did you arrive at that computation? Paano po nakita? Was that from the 14 billion downloaded and doon po yun nagmula, or from the balance from the 50 billion?
Doon po yan sa na-download sa kanila at inallocate sa kanila na bilang ng mga recipients, beneficiaries kung tawagin. At ang naka-download lamang ay nasa 500,000 beneficiaries. So sir, yung 10.4 billion po, it represents the beneficiaries na nakalista pero hindi nag-download ng app. Tama po ba? That's it. That's tama yan, figure. Tama yan. Okay. Ang allocation is 1.8 million beneficiaries. But ang pag-download lamang is 500,000. So, in fact, mayroon po akong matibay na ebidensya dyan. But sabi ko nga kanina, mabubulgar po yan. Abangan ninyo sa Blue Ribbon Committee dahil hindi lang po ito black and white. For your information. Confidential lang po. At hindi ko po pangalanan kung ano yan or sino. May ano po rin po tayo. Sir, testigo dyan. Insofar as the StarPay corruption is concerned, or your alleged corruption that you mentioned, how high does it go? Hanggang saan po yan naabot na level sa gobyerno? Without naming names, how high will it go? Will it be a cabinet rank, secretary rank? Abangan nyo na lang po. Exciting po itong investigation na to dahil abangan nyo po kung sino po yung mga sangkot. Kaya nga po, we refer it to Blue Ribbon Committee so that we can furthermore investigate this issue. Sir, last na lang po. When was the last time you spoke with President Duterte? And when was the last attempt that you made to talk to the president? Was it after he issued that public challenge for you to unveil or disclose what you know about the corrupt activities in this administration? Thank you, sir. Hindi matagal-tagal na rin. Hindi ko maalala. Ilang buwan na? Mga 4 months. Within this year? Yes. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, Senator Pacquiao. Pwede po mag-ask ng question? Harleen Delgado po from UNTV. Sige po. Bago po kami mag-wrap up dahil ang oras po. Okay po. Senator, first question. Health Secretary Francisco Duque III said that they have submitted to your office the bayanihan spending records of DOH and he maintained, sir, na talagang above board ang kanilang naging paggastos. Senator, nakita nyo na po ba itong mga sinabit sa inyo ni Secretary Duque? Okay, nakita ko po yung mga listahan na sinabit sa akin ni Secretary Duque, pero ang una po, madali po kasing tingnan yung mga, madaling gawin yung mga numbers na yun. Ito yung ginastos dito, ito yung magkano yung numbers na ginastos. Pero, ang question is how they purchase it. Magkano halaga, yung detalye, pinag-aralan po tayo na, at yung marami pa po tayong katanungan dyan, na isa lang po yan sa mga issue natin na corruption dyan sa 17 issue na problema dyan sa DOH. So, yan po. At pasalamat naman tayo sa Secretary dahil agad naman siya nagpapadala ng mga information na yung mga ginawa nila. Pero marami pa po tayong mga katanungan para po bigyan ng linaw kung saan pupunta itong malaking halaga na bilyon-bilyong halaga ng DOH. Especially, yun pong donation ko sa DOH na nagkakahalaga po more or less mga 1.5 billion worth. Kasama na po yung tickets, mask, yung respirator po, kasama na po yan. PPEs. Yan po ang kasi may nababalitaan ako at kailangan nilang sagutin diyan sa pagdating sa Blue Ribbon Committee hearing. Senator, second question. Aside from the Senate Blue Ribbon Committee, are you willing po to submit this evidence to the Presidential Anti-Corruption Commission? Yes po, isasabit po namin itong mga papilis na ito. Kaya po pinakita ko na ito kasi I accept the challenge of the President na bibigay kong
mga patunay na mga ebidensya at ito po 'yun. Pang-una lang po, pang-una pa lang po ito. At marami pa po kami mga papilit na isasubmit sa kanila. Talagang binubusisi po ng ating team na siguraduhin na legit at totoo itong mga ebidensya na ito. Senator, second question na lamang po from me. Second to the last question. Senator, dun sa PDP Laban issue, I just want to get your direct comment. Secretary Cusi, in an interview over ANC, said, he made this analogy, Senator, na parang you're burning bridges already in the PDP Laban. And his analogy na ginamit, Senator, ay bago nyo raw po sunugin yung sarili ninyong bahay o kumpanya, lumayas daw po muna kayo. On that, Senator, what's your specific response to that? Well, for consistent information, I'm not burning the bridges, I'm burning the house. In fact, ginagawa ko lahat na makaya ko para magkaisa ang lahat ng mga members ng partido at pinapalakas ko yung partido. Now, siya lang itong hindi nagkipag-coordinate sa president. He's not following the bylaws and the constitution of the party. Mayroon tayong tinatawag na ideolohiya ng partido, mayroon tayong tinatawag na consultative and democracy for this in this party. Hindi po yan nasusunod niya at yan po ay katulad ng sinabi ko na example ko yung sa time ni Solomon na may dalawang mag-ina na nag-aagawan sa isang anak. Yung isang ina na hindi niya tunay na ina, gustong hatiin yung bata. Pero yung tunay na ina, wag. Sabi niya wag kasi mahal niya yung bata. So tayo naman, pinipigilan natin na magkaroon ng division sa partido. Gusto natin magkaisa lahat na hindi magkaskay. Sayang masyado yung partido na maganda yung sinimulan natin. As a president of this party, I'm hoping na sumunod lahat ng mga members dahil babaguhin ko not in my time na kung akala nyo ang isang partido ay isang stepping stone lamang para sa inyong mga vested interest, nagkakamali kayo. Not in my time.